Hello people! Cravings for today! Paksiw na bangus. TNE Cravings! Like and subscribe! For today's video mga ka-cravings ay eto na nga tayo. Nandito nga kami sa City Mall sa Danau City para bumili nga ng maintenance ni Jowa. Ayan, nandito na nga tayo sa Watson. At papasok lang ako doon para bumili nga. At after makabili ng maintenance sa Watson na ito nga, naglakad-lakad kami ni Jowa hanggang sa nakarating kami sa wet market ng Danau. Sana magpapalengke tour kami dun sa kanilang public market. Kaya lang, gagabihin na kami mga ka-cravings. Kaya dito na lang namin naisipang pumunta. Mas malapit to. Nandito tayo ngayon sa wet market. As in wet nga siya. Ayan. Kaya nga wet market eh. Basta ang buong paligid mga ka-cravings. So, andito yung mga seafoods. Maraming seafoods na tinda dito sa Danau. Compare sa Carmen. Kasi syempre, ito naman ay city ito. So, ayan. Ang daming mga malalaking isda. Yung mga bangus, ang lalaki ng bangus. Gagawa nga pala ako nga ng pinaksiw na bangus, pero sa Carmen na lang kami bibili ng bangus mga ka-cravings dahil nga kaysa magbit-bit pa kami. Bukas pa kasi ko gagawin yun, ay bukas, ibig sabihin the next day ko pa yun iluluto kasi gabi na kaming makakauwi. Syempre madilim na, hindi na makakapaglinis-linis ng isda. So ayan na nga, siguro mga oras na ito ay mga 6 na yan hindi man, mga 5:40, mga ganon, mga ka-cravings. So, ayan, lakad-lakad lang kami at ang dami nga ditong mga mabibili mga seafoods. Ang lalaki ng mga isda, yung tilapia, ang laki mga ka-cravings, malaki pa sa bangus. Tapos, andyan din dito, may mga, dito, tuna, bariles, ayan. May syempre, mawawala ba ang tamarong? Ayan ang buso na seaweeds, mayroon ding tuway. Meron ding mga tuna, salmon, at saka kung mahilig ka sa pusit, meron din ditong pusit, mga ka-cravings, kasyang-kasya sa buong pamilya, isa lang. O ayan, isang pusit lang na yan mga ka-cravings, busog ang buong pamilya, sobrang laki. At ito na yung pinakadulo niya mga ka-cravings, ayan lang naman yung dulo niya, at ang lalaki nga ng hipon doon. So, ayan yung kabilang side naman ay mga manok saka mga karne. So, hindi na namin yun pinasok ng Jowa kasi pare-pares lang naman din yung tinda nila doon. So, ang gagawin namin ngayon ay pupunta kami sa dagat, mga ka-cravings. So, isipan namin ni Jowa na tumubas na dito sa wet market at maglakad-lakad, mga ka-cravings. Malapit lang din naman dito yung nila na yun, yung park na na-feature na namin dun sa una namin mga vlogs. Yung park dito sa Danau. So, ayan. Doon yung public market nila mga ka-cravings. Ituturo ko sa inyo. Sa may dulo na yun. Yung pinanggalingan ng red na van na yan. Doon yung public market nila. So, hindi na nga kami doon nagpunta para sa palengke tour sana. Kasi didilimin na tayo doon. So, dito na lang tayo sa labas. Naisipan na lang namin na pumunta ng dagat. Kasi yung park noon, hindi namin napuntahan yung dagat mga ka-cravings. Ang gitna lang kami. So, ayun nga, ang wet market nila ay katapat ng Danau City Police Station. So, lakad lang. Siyempre, sumakay na kami ng sasakyan pagpunta sa park. At ito na nga mga ka-cravings, nalika na tayo sa dagat. At ang tahimik nga dito mga ka-cravings, ang daming nagde-date na mga estudyante, mga magbabarkada, nakatambay, mga pamilya, ganun. Katulad ng nakaraan namin vlog dito sa park ng Danau, maraming mga pamilyang nandito pag hapon na, lalo na pag padilim na siya yung mga 6 p.m. na, ang dami na dyang mga tao. Pero sa ngayon, sa oras na to, magpo-quarter to 6 pa lang yan, mga estudyante pa lang yung mga nandito, mga ka-cravings na tumatambay pa sila bago sila umuwi. So, natatanong si Jabe, si Jollibee, sa malayo-layo na yun. At yung nakakita niyong mahaba na yun ng port, Danau Port. Diyan na pwede kayong sumakay dyan sa mga barko nila sa Pascat na papuntang Bohol, mga ka-cravings.
Dahil nga, yung kabilang island na to ay buhol na sa Leyte. Tatawid lang kayo ng dagat mga ka-cravings. So ayan, pababa na kami yan. Pabalik na kami doon sa aming sasakyan mga ka-cravings. Sa aming service. At tara na ang umuwi. The next day. At ayun na nga mga cravings, bago kami gamitin ni Jowa para mamalengke. Bumili lang kami ng bangus saka mga sangkap sa paksiw. So ayan, 110 ang isang bangus mga ka-cravings. Ayan. Nakabili kami ng isang medium size na bangus. At mayroon din mga tinda dito ang buso at kung iba-iba pa, may tilapia din. So ayan, pauwi na nga kami mga ka-cravings para nga i-debone ang bangus. At pagdating nga sa bahay, iyan na. O diba, props lang yung tinik, nakapatong lang. Tinanggal-tanggalan ko ng tinik. Akala mo naman expert ako sa pagde-debone. Pero ang dinebone ko lang naman yung mga busy ball. Kasi hindi ko naman alam kung nasan dyan yung ibang tinik, mga cravings, pag-aaralan ko pa. So, dinebone ko lang ng konti. Dahil nga meron akong pang deboning scissors, ganon. Etchos lang mga cravings na yan. So, ayan, after yan, eto na, naglagay na ako ng luya. So, yun namang natanggal natin na ibang tinik na sa bangus. At least, hindi naman na puro tinik. Natira na lang syempre mga nasa singit-singit niya, ganon. Dahil na hindi ko pa na-master ang pagdidebone. So, pag-aaralan natin yung mga cravings sa mga susunod na vlog natin ay pag-aaralan natin mag-debone ng bangus. So, nilagyan ko na din ng bawang at sibuyas mga ka-cravings. Yan, dinurog-durog ko yung sibuyas kasi nga mahal ang sibuyas. So, pag-iwahiwalay na lang natin ganyan. Tapos, lalagyan natin ng pamintang buo. Kasi pang ilalim naman yan para hindi dumikit yung bangus sa ilalim. So, nilagay natin ang bangus na lamog. Malamog na siya sa pagmamahal ng cravings. At tatanggal lang kanyang tinik, gano'n. Na parang hindi naman natanggal lahat. So, ayan, nilagay na natin ng luya ulit sa bawang sa ibabaw niya. Babaon natin sa laman yan para lumasang mabuti. Pagkatapos nilagay lahat natin sa ilalim, gandi ilalagay natin sa ibabaw, except sa yung paminta ay hindi buo. Syempre ang ilalagay na lang natin ay yung powder na lang para hindi naman hassle dito sa nakadikit sa laman yung mga buo-buong paminta, ganon. So ayan, nilagay natin ng black pepper powder. Lalagyan natin yung ibabaw niya na yan, mga cravings, para maanghang-anghang. Tapos dito natin kasi gagamitin yung risukang katmon. Tapos nilagay ko ng konting umami seasoning. Tapos ang tentay patis, ayun. Patis yan mga cravings dahil wala kaming nahanap na dato puti. Tentay patis na lang nabili namin sa Metro. At ayan, lalagyan din natin siya ng cooking oil, yung mantika. Ayan. So meron kayong olive oil, di olive oil. Pero dahil nga magbabudget tayo, syempre hindi na olive oil. Mahal yun mga cravings. Mantika nga lang, mahal na. Tapos ayan, nilagyan na natin ng sukang katmon mga cravings. Ayan. Para talagang maanghang at maasim ang ating paksiw. At nilagyan na din natin ng tubig. Konti lang yung tubig mga cravings kasi lalagyan natin to ng gulay. Para maluto naman yung mga gulay. Kaya nilagyan natin siya ng tubig. So, ang gulay na ilalagay natin dito ay talong. Siyempre, talong naman lagi nilalagay dyan, mga cravings. Meron ding iba naglalagay din ng okra, gano'n. Pero, ang nilagay ko lang ay talong. Yung iba naman, nilalagyan din nila ng ampalaya. Na-try ko natin dati lagyan ng ampalaya. Tapos, ayan, siling panigang. Pero yung siling panigang nila dito parang hilaw na siling Taiwan, gano'n. Hindi gano'n sa amoy ng siling panigang sa Luzon. So, ayan, pagkulo niyan mga ka-cravings, luto na, uga-ugain nyo lang. At huwag nyo munang ibibilin kapag malambot pa dahil mawawasak mga cravings. At hanggang dito na nga lang mga cravings. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.